What's up mga tropa? Bago tayo mag-aral ng chess ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong videos. Ito po mga tropa, mas malupit. Kapag nakapag-subscribe na kayo, ay bibigyan ko kayo ng isang chess ebook. I-flash ko po at piliin nyo ang gusto nyong ebook para mapag-aralan ninyo. Yan. Meron tayong Grunfeld, Roy Lopez, meron ding Kasparov Games. Ito, meron po akong hard copy nito. Bumili po talaga ako noon sa Mall of Asia. Yan. Meron ding London System, King's Indian, Queen's Indian. Alam ko meron din ako mga puzzle eh. Ito mga end games, middle games. Ito, isang Kasparov pa ulit. Ayan, kung mahilig kayo sa mga tactics, meron din ako. So ito, maganda rin to, itong the C3 Sicilian. Alam ko, anti-Sicilian to eh. After E4, C5, C3. Ayan. Ito yung alapin sa tingin ko. Itong Experts versus the Sicilian, maganda rin to eh. Halos lahat nandyan, lahat ng variation kapag kalaban mong Sicilian. And dito, sa book na to, mas nakafocus sa white side. Ayan, kung meron namang mahilig sa Scotch game as black, pwede nyong gamitin to. Queen H4. Meron din tayong Fighting the London System. Kapag tinitirahan kayo ng London, itong bagay sa inyo. So, kung sino ang mahilig sa magic, katulad ni Mikhail Tal, yan, siya yung The Magician of Riga. Ganda rin to, yung kay Mikhail Tal. Meron din akong Alekhine. Yan, kung idol nyo sa Alekhine, bagay yan sa inyo. So, ayan po ang aking mga e-books. Subscribe na kayo para mabigyan ko kayo ng gusto nyo. Kapag gusto nyo nang makakuha ng higit sa isang e-book, makukuha nyo lang sa halagang 50 pesos. Ayan, 50 lang mga tropa. Okay, start na po tayo mga tropa. Pag-aaralan po natin ngayon ang isang halimbawa ng opening surprise. Maganda kasing pag-aralan ng mga opening surprise. Kumbaga, panggulat din ito sa mga kalaban mo. Lalong-lalo yung hindi pa kayo nagkikita. Magagamit mo to mostly sa mga blitz games, sa mga laro sa labas, yung kunwari mga pustahan, bagay mga harang ba. And then, pwede din naman sa rapid, kaya lang, pagdating sa long game, hindi na po siya advisable na gamitin kasi pag-iisipan ka din talaga ng kalaban mo dito. Okay. Start na tayo. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. So, itong Bishop C4 na to, ito yung tinatawag na Gioco Piano. Or sa tingin ko tinatawag din itong Italian game. Then, after Bishop C4 ay may tatlong common replies po ang black dito. Una dyan po yung Bishop E7. Dito nga lang, sa tingin ko lang medyo passive to. Walang ganong activity. Ito yung tinatawag na Hungarian defense. Next naman is Bishop C5. After Bishop C5, merong future target dito ang black sa F2 ng white. So, kung may Bishop C4 ang white, meron din namang Bishop C5 ang item. But then, after Bishop C5 ng black, merong surprising move agad ang puti dito na B4. So, meron siya agad gambit. Yan naman yung tinatawag na Evans Gambit ng puti. Ang pangatlo naman na common reply ng black dito ay ang Knight F6. After Knight F6, dito tayo magpo-focus. After Knight F6, pwede pong tumalon agad dito ang Knight ng puti.
So, pwede siyang mag knight G5 agad. Kasi nawalan ng control yung black queen dito sa D8 papuntang H4 diagonal. So, bali nagkaroon ng threat ang puti dito agad sa F7 ng black. At ang main defense po dyan ay D5. Yan. So, yan po ang gamit na pangsaluhan talaga sa atake ng puti kapag ganyang forma ng puti ang ginamit. So, dito, after D5 ng black, ang ginagawa lang talaga dito ng puti ay e takes D5. Wala nang iba. And then, may dalawang option dito ang black. Or, sa tingin ko tatlo. Pwedeng knight A5, knight D4, or knight takes. Pero hindi tayo dyan magfo-focus. Ang ipo-focus natin ay ang surprising move ng black na bishop C5. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hinayaan niya lang ang kanyang F-pawn. So, talagang sumasabay ang itim dito sa atake ng puti. And by the way, ito po yung tinatawag na Traxler counter-attack. Meron akong nabasa sa isang libro na the best form of defense daw ay to counter-attack. So, ito na nga siguro yun. Sumasabay siya sa atake ng puti. Guys, hindi ko may cover ang buong detalye ng Traxler kasi dito gusto ko lang ipakita ang mangyayari. Kung anong mangyayari sa puti kung kumagat man siya sa pain ng itim. Kasi ang gusto ng itim dito ay talagang kumain ng puti sa F7 niya. So, yan yung target talaga niya. And then, pag-aaralan natin dito ang knight takes or bishop takes. Unahin natin ang knight takes F7. So, after knight takes F7, merong threat ang puti dito na kumain sa rook or queen. After knight takes F7, syempre sasabay din ang black dito. So, ang gagawin niya, bishop takes F2, check. After bishop takes F2, may dalawang recommended for white dito. Either king takes or magdi-decline siya papunta sa F1 naman. Pero unahin natin ang king takes F2. Hindi kasi pwede ang king E2 dito eh. Pagka nag king E2, merong knight D4 lang. So, bali ang mangyari, matetempuhan siya dyan. Pagka kinain naman to, di sana bago mag knight D4 dapat hindi niya na hinayaang mag knight D4. Dapat kain na lang agad. So, mali po yun. Dapat ay king takes agad. After king takes F2 naman, syempre tuloy-tuloy lang sa check. Knight takes E4. And then, ang safe square daw dyan after check ng knight is G1 or E3. Pero tingnan natin kung anong mangyayari pagka napunta sa maling square. Katulad ng king F3. King F3, queen F6, and then hindi kasi dito after queen F6 hindi siya pwedeng bumalik sa E2. Kasi ang mangyayari pagka kunwaring nag E2 magiging king dance pang mangyayari dito. Bali akyat siya dito and then later on mamamati din lang po siya. So persado pong kumain ang puti dito. After king takes E4 ay may matinding tira ang black dito na D5. So after D5 pwedeng king takes or bishop takes. Anong mangyayari pagka nag king takes? Kunwari king takes D5. Pagka ganito,
maglilid sa kanyang pagkamate. Medyo greedy lang pagka kinain pa ng king yung pag king ang pinangkain. So ganito mangyayari. Knight b4. After knight b4, pwedeng king e4 or king c5. Pero magiging mate in 1 na lang pagka ganyan. Queen f4. And then pag sa c5, queen b6. So forced ang bishop takes d5 dito. Bishop takes d5. And then after bishop takes d5, pupunta lang ang queen sa f4, king d3. So only move lang po yun. Queen d4, king e2. So may threat ang black na mag bg4 pero may ganun lang. So ang gagawin ng itim ay simpleng kain sa d5. Meron pa siyang threat sa g2 at saka sa f7. After queen takes d5, kung gustong gumanti naman ng black ng puti, kunwari knight takes h8, aba medyo ano na yan, sobrang greedy na kasi may ganito lang, blunder na po. Okay, so yan ang mapait na sasapitin ng puti kapag ka nagpunta siya sa f3. Tingnan naman natin ang king e2 after knight takes e4 check. Yan, try natin sa e2 naman. After e2 ay sasali na sa action ng isa pang kabayo. Knight d4 check, king e3. Hindi pwede ang king d3 mga guys kasi magkakaroon ng knight fork. Ito, ayan, balik tayo sa king e3. After king e3 naman, so kanina merong malupit na d5, meron ulit malupit na d5. Oops. Meron ulit malupit na sorry, queen h4 muna, and then after queen h4, so dapat depensahan po yung square na to. Hindi naman kasi pwede ang knight takes h8 ulit dito kasi nangyari dyan, magsasayaw lang yung king, pupunta na siya dito. So after queen h4 is rook f1, and then ang move po dito ay d5. So yan po yung sinasabi ko kanina. So may malupit na d5 po ulit ang black. Dalawa ang threat niya dito. Ito yung bishop, and then threat din na mag bg4. So gustong tirahin ang queen. Okay guys. Oops, sorry po. After d5, force move ulit ang white dito. Kasi kapag ka nag-knight takes h8, meron lang queen g5. So later on, mamamati din lang po yan. Kunwari nag-king d3. So knight c5, king c3, knight a4, king b4, a5, king takes a4, and then bishop d7 check, king a3, queen e7, b4, and queen takes b4. So mate po siya dyan. So hindi recommended ang knight takes h8. Kailangan po ay bishop takes d5. After bishop takes d5 ay may bishop g4. So yun nga kanina, parang nabanggit ko kanina, may threat po siya dyan. Di naman kasi pwede ang queen e1 kasi may fork po ulit doon sa c2.
So, ang force move po ng white dito ay G3. Sabayan lang sa palitan sa queen. Pero syempre kung umaatake ka, huwag kang makipagpalitan. Kaya dapat umilag ka lang. So, queen H5. Wala na pong tirang puti dito. Kaya game over na po sa queen. Kailangan lang po talaga sa E1. And then knight takes C2. Check, yun na nga. Yun na nga yung nangyari. Na-double na naman. So, king takes E4 lang. Knight takes E1. Rook takes E1 and then queen F5. King E3. May swabbing rook F8 lang. So, winning na ang black kasi walang compensation ang puti dito eh. So, yan naman yung hiwaga ng king E2. Punta naman tayo sa king E1. After knight takes E4 check. Ayan. So, pupunta naman tayo sa king E1. Pangit pa din naman ang estado dito ng puti. So, mahirap talaga pagka kinain yung bishop sa F2. King E1 and then queen H4. So, check. So, may threat siyang mag-mate dito. Queen H4, G3. Only reply ng white. After G3, eh, syempre magsasacrifice na naman ang black dito. Knight takes G3. H takes G3. Queen takes H1, check. So, bishop F1. Hindi po pwede ang king E2 kasi may nag-aabang lang na knight D4. So, babay na po sa queen pagka ganyan. So, bishop F1 ang need na tira dito. And then, meron lang sneaky na castle. May threat dito. Tapos, may balak pang mangontrol ng F na file. After castle, queen E2, support lang sa hindi makaalis na bishop. And then, knight D4. So, pinapaalis yung queen para mawalan ng suporta ang bishop. After knight D4, queen G2. Queen takes G2. Ayun. Pagpalitan na pala. Bishop takes G2. Knight takes C2. King D1. Knight takes A1. So, yan naman ang laman ng king E1. Lamang sa pawn and then quality pa pagdating sa mga pyesa. Okay? So, sa king F1 naman tayo. After knight takes E4 check. Oops. King F1. After king F1, hindi po pwede ang queen F6 kasi takip lang. So, baka matuyo yung atake kapag kaganyan. So, ang tamang tira po dyan ay queen H4. So, magmamati ang balak ng itim na dito. Ang depensa naman ng puti ay queen F3. And then, may magandang tira dito na knight G3. After knight G3 is, balak niya to. Kainin yung sa C4. Tapos ito pa. Yan. Yan ang balak ng itim dyan. Kaya siya nag-knight fork. And then, yun naman talaga ang mangyayari. Kasi, ang gagawin lang ng puti ay queen takes G3. Then, bawi-bawi lang. Material back. Nagawa pa niyang ma-expose yung white king. So, what if king G1 naman? King G1, meron lang queen D4 check. And then, queen E3. So, ganun din lang. Bawi. H takes G3 and queen takes F7. Yan.
So yan po ang laman naman ng King F1. Abangan nyo po yung aking susunod na video about sa King G1 naman tsaka King E3. Eto, King G1 and then King E3. Maraming salamat. Sana may natutunan po kayo.